chapter 26, dalawang verse lang po. Nakapatay yung mic. Sorry yung nagpapawisan ako. Matthew chapter 26, dalawang verses lang po dito. Verse 51 and verse 52. Verse 51 and verse 52. Yun lang po yung ating pag-aaralan. Matthew chapter 26, verse 51 and 52. Ako po yung inaanyayahan ko po kay lahat na tumayo na para basahin ko itong Matthew chapter 26, verse 51 and 52 sa ating Bibles. Okay? So, sabay-sabay natin itong babasahin. And, huwag niyo po sanang skip, no? Lakasan natin babasa. Sabay niyo na lang po ako para yan. So, Matthew chapter 26, verse 51, and behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear. Verse 52, then said Jesus unto him, put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. So let's pray. Lord, kaming ngayon po sa church, as True Vine Baptist Church po, ay talagang makikinig po sa inyong salita. Naway Panginoon, huwag niyo pong pabayaan na kami ay antukin. Kaya makipagdaldalan, ulipad-li pa rin po yung aming isip, Panginoon. At naway gawin po namin ito na talagang makinig sa inyong salita dahil po gusto po namin matuto at gusto po namin malaman kung ano po talaga nakalagay sa inyong Biblia, sa inyong salita, contextually po, Panginoon. We pray din, Panginoon, na sana po ako po'y gabayan ninyo sa pagsasalita ng aking gagamitin lamang ay mga talino mula sa inyo. Hindi po ako aasa sa aking sariling lakas o aking mga napag-aralan, kundi kayo po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong katauhan ng banal na Espiritu, ang magkontrol sa akin. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin bilang inyong tagapagsalita. At Lord, naway linisin niyo po ang aming puso sa mga kasalanan na nagawa namin. At naway, Panginoon, tulungan niyo po kami. Kung maaari po, Panginoon, sana kontrol niyo kami na hindi na kami magkasala sa inyo para hindi na kami malungkot at hindi ka namin mapalungkot mula sa aming pagkakasala. Thank you, Lord, ulit sa bawat isa na andrito. Basbasan niyo po yung bawat isa. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, so dito po, every prayer meeting which is we move from Wednesday to Friday is meron doon blessed are the meek. Diba? Blessed are the meek. Ang meek po, sa itsura pa lang, hindi siya makamayabang. At pag siya po ay nagsalita at kumilos, hindi po siya mayabang. Siya po ay mahinahon at mababay loob. Ngayon po, this one is the reverse of meekness. Okay? The reverse of meekness. Ang nakakalungkot po dito, ang reverse po ng meekness dito, ay yung isang tao na napakalapit po sa ating Panginoon. At sino po iyon? Si Pedro. Si Pedro po. Okay? Si Pedro po yung pinag-uusapan natin dito. Sinabi dito, tagalogin ko lang muna yung Matthew chapter 36 verse 51. Sabi, at gayon pa man, sabi dito, isa sa mga apostoles ni Jesus ay stretched out. Ibig sabihin, siya po ay inunat niya yung kamay. Ibig sabihin, pag inunat yung kamay, sa Tagalog kasi ibig sabihin nun, talagang either sumuntok o talaga siya ay sumugod. Ngayon, ang gamit ni Peter po dito ay espada na maiksi. Siguro mga 3 feet ito. Okay, hindi espada na mahaba na talagang panggera. Ito yung mga, parang, pag meron tayo dito sa Pampanga, itak, di ba? Mga palang. Di ba, lagi tayo may nakasukbit dito. Normal sa atin yun. Hindi naman tayo mamamatay tao, kundi talagang pantabas lang ng damo-damo yan. Lalo na kapag meron tabas na medyo kahoy-kahoy. Okay? So si Peter, inunat niya yung kamay na merong dalang espada. So sabi dito, stretches out and drew his sword and struck a servant. So, yung kanyang espada, at tinamaan po yung tagasilbi ng pare. At yung tenga po ay tanggal, pingas. Okay? Pag tinignan po natin dito sa Luke chapter 22 verse 50, sabi, and dito talagang ginamit ni Pedro yung kanyang espada at yung tenga ng mataas na pare, ay yung alipin ng tenga ng mataas na pare ay naputol. Pag tingnan natin sa John chapter 18 verse 10, okay, ang pangalan po nito ay yung kanyang tinirada ay si Marcos. Marcos. Ano Marco? Marco. Okay, Marcos. Okay? Si Marcos, napingas yung tenga. Pero may kita po natin dito either Luke or John. Binalik niya Jesus yung tenga ni Marcos. Okay? Himala yun. Binalik niya. Agad-agad. Okay? Pero dito sa
Verse 52, then Jesus said unto him, sabi ni Jesus kay Pedro, put up again thy sword into his place. Ibig sabihin, Pedro, yung espada mo, ibalik mo yan sa scabbard niya. Yung scabbard yung lalagyan ng espada. Balik mo yan dyan. Sabi nga naman, for they that take the sword shall perish with the sword. Dahil siyang gagamit ng kanyang espada, ay mamamatay sa espada. Okay, mamaya explain natin kung ano yung ibig sabihin po niyan sa atin. Okay? So, unang-una po dito, gusto ko pong, kasi naghahanap ako, ano pa yung maituturo dito para sa atin. Now, dahil pinag-uusapan natin yung every prayer meeting is attitude ng isang Kristiyano through the words of Christ. Diba? Kaya nga tinawag natin yung Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 12 is the Beatitudes, or dapat yung ugali ng bawat isang Kristiyano na summarized lang yun. Amen? Summarize po yun. Hindi po lahat yan dapat. Pero summarize po yung mga importanting key points lang po yan. So, una-una po dito, si Peter po ay impulsive. Alam niyo po ba ibig sabihin ng impulsive? Sabihin niyo impulsive. Yung bara-bara lamang. Bara-bara po si Pedro. Hindi nag-iisip kung ano yung damdamin, gagamitin kagad yung damdamin. Karamihan sa ating kalalakihan, ganun. Ewan ko sa kababaihan, kasi alam ko dapat yung kababaihan mas mahaba yung pasensya minsan. Pwede sa publiko. Pagdating sa bahay, hindi ko alam. Kaya mahirap magsalita. Okay, sabi dito, si Pedro po impulsive. Impulsive po si Pedro at hindi po magandang ugali po ang pagiging impulsive. Pag tinignan nyo po dito sa Matthew chapter 14, verse 28. Matthew chapter 14, verse 28. Anong ginawa ni Pedro? Nakakahanga yung ginawa ni Pedro dito eh. Matthew chapter 14, verse 28. Ang kwento po dito, si Jesus po ay naglalakad sa tubig. Si Pedro po, hindi nag-iisip yan. Pero yung damdamin niya sabi, Lord, lalakad din ako, pupunta ako sa'yo. Sabi ganun ni Pedro. Ano ginawa ni Pedro dito? At sabi ni Pedro sa kanya, Lord, kung pwede ay, pabayaan niyo po ako, pabayagan niyo po ako maglakad din sa tubig. Kasi nakita niya yung kanyang Panginoon na naglalakad sa tubig. Hindi nag-iisip dyan si Pedro, pero maganda yung pinakita niya dito. Pero walang isip-isip yan si Pedro. Diba? Pero nung nangyari doon sa tubig, di ba bigla na lang umagos, ang nangyari kay Pedro? Nawala yung focus niya sa Panginoon. Lumubog si Pedro. Kasi nawala yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Tiwala siya sa kanyang sarili. Ang pinakapangit sa impulsiveness po, nagtitiwala tayo sa damdamin natin, sa emotion po natin. Yun po ang sinasabi po natin. Kasi yung ating katawan ay makasalanan at punong-puno na emosyon na hindi maganda. Kaya dapat tayo muna ay nag-iisip bago gumawa ng isang bagay. Tama ba ito sa Panginoon? Diba? Diba? We hunger and thirst for righteousness. Diba? Dapat we are pure in heart. Kaya dapat binabasa natin sa libro ng Diyos kung ano yung tama at mali. Tama ba ito bago gawin o hindi? Diba? Mga may example pa po dito. Dito pag tinignan nyo rin po dito, no? Sa Matthew chapter 17 verse 4. Matthew 17 verse 4. Tingnan natin kung ano nakalagay dito. Sabi dito, then answered Peter and said to Jesus, is it good for us to be here if thou wilt let us make here 3 tabernacles, 1 for 3, and 1 for Moses, 1 for thee, and 1 for Moses, and 1 for Elias. Ang nangyari po kasi dito si Jesus po, ay pumunta po muna doon sa bundok. Nung pumunta siya sa bundok, nag-transfigure si Jesus. At nakita po sino doon. May dalawa pa siyang kasama. Si Moses at si Elijah. Ngayon si Pedro po ulit, impulsive, bara-bara. Pag gagawa kami ng 3 altar dito, Panginoon, kung po pwede. Isa para sa'yo, isa para kay Moises, isa para kay Elijah. Hindi nag-iisip si Pedro. Kaya na ba dapat yung altar lamang? Sa Diyos lamang. Porket nakita niya si Elijah at si Moises yung kaluluwa nila doon, ay gusto gawan kagad ng altar. Hindi ito sablahin sa Panginoon. Di ba? Kaya tayo huwag tayong babara-bara sa isip. Naalala ko tuloy yung kwento ni Brother Rolly kahapon, si Jacob. Bakit ganyan yung school, yung section nyo? Section nyo simula grade 1 hanggang grade 5. Siguro kayo pinaka nakakatakot na section, no?
Ano, sir? Kasi halos lahat, bara-bara doon. Walang isip-isip pag nag-bad trip eh. Tumbukanda ka, paldakanda ka, parokanda ka. Di ba? Parang nakakatakot yung section nyo. Parang yung napaparod natin dun sa mga anime. Isang section na talagang kinakatakutan, pati mga teacher, hindi mahawak-hawakan. Kaya yung teacher nyo, si Ma'am Chiki, simula grade 1 hanggang grade 5. Kasi si Ma'am Chiki na yung pinaka-sinusunod nyo. Parang si Ma'am Chiki, pinaka-gangster, no? Ano, magkulo kayo? Joke lang yun, ha? Anyways, hindi ko alam eh. Pero tingin ko, sa inyo is most of the time baka meron kayong impulsiveness sa inyo. Kahit ako na pastor, nakikita ko po sa akin sarili, sa akin katawan na gano'n. At minsan bumibigay po ako sa impulsiveness nakakahiya sa Panginoon yun. Hindi po nakakatuwa sa Panginoon yun. Tingnan nyo dito, si Pedro nakikita niya si Jesus. Si Jesus nag-anyo na banal. Kasama si Elijah at si Moises. Nagawa niyo 3 altar. Kung di ba naman gunggong yan, di ba? Nakakainis. Okay? Isa pa dito. Tingnan po natin dito. Tingnan po natin dito sabi po dito, sa John chapter 21 verse 7. John chapter 21 verse 7. Ito hindi ko na-rev dito. Para tingnan natin. Kasi kagabi ang haba-haba. Therefore, that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Kasi ang nangyari dito kay Pedro, di ba? Si Pedro nung pinako si Jesus sa krus. At nakita siya ng mga tao. Di ba ikaw yung isa sa kasama lagi ni Jesus na nakapako sa krus? Sabi ni Pedro, ay, hindi ako yun. Hindi ako yun. Lumayo si Pedro. Tapos, may nakilala naman, hindi ikaw talaga yung kasama niya nakapako sa krus, Jesus. Di ba isa sa mga kasama niya lagi, hindi ako yun. Umalis na naman si Pedro, lumipat na naman ang lugar. Pagdating sa isang lugar, gano'n na naman. Anong ginawa ni Pedro? Nagmura pa si Pedro. Hindi ko makilala yan eh. Sabay tumilawak yung ang nangyari din, nagkasali si Pedro, nalungkot si Pedro, ang ginawa niya, nag-backslide ng todo. Nung namatay si Jesus, anong ginawa niya? Leader siya ng mga apostoles, di ba? Dahil malakas nga yung dating niya eh. Pumunta, nag-fishing. Nakatanggal ng damit na pang-ibabaw. Ayaw ng Diyos tayo nakahubad. Kalalakihan, kababaihan. Lahat tayo. Okay? Pero lalaki naman ako, pwede ako mag-topless. Malaki naman yung abs ko eh. Malaki rin dibdib ko. Hindi ganun na. Nung nakita ng isang disipulo si Jesus, sinabi kay Pedro, ang ginawa ni Pedro, hinigpitan kaagad yung kanyang pantalon at tumalon sa tubig. Kasi siya po ay impulsive na gumagawa ng bagay na ayon sa kanyang kagustuhan na naman. Naalala niyo, di ba? 2 weeks ago, the flesh is weak, but the spirit is willing. Hindi siya umaasa sa lakas ng Panginoon. Tayo, mga Kristiyano tayo, dapat umaasa tayo sa lakas ng ating Panginoon. Amen? That is a reminder for us every day. Amen? Kaya huwag tayo tumingin dun. Kids. So, those things. Peter's impulsive, huwag tayong babara-bara. Alamin, tandaan natin, mag-pray tayo kung ano yung gusto ng Diyos. That's why there's pray without ceasing. Parang itong prayer natin, ito yung parang espada na hindi natin nilalagay sa lalagyan. Ready tayo for war. Ano yung kalaban natin? Laman, yung mga demonyo, at yung kamunduhan. Alamin natin kung ano yung dapat. Amen? And another thing about this one, okay, point number 2, kinuha ko na lang po kasi dito sa Thompson, ang ganda rin naman kasi ng point, sabi, retaliation. Ano yung retaliation? Ang retaliation po ay ibig sabihin ay, ganito, paghihiganti. Paghihiganti po ang retaliation. Bakit ayaw ni Jesus na naghihiganti tayo, ginagamit natin ang sarili nating isip? O ating sarili naman. Kasi impulsive si Peter,
Impulsive siya, gusto niya maghiganti kagad. Amen? May batas po tayong sinusunod. Kaya nga sinabi din sa Romans chapter 13 na dapat sumusunod tayo doon sa mas mataas sa atin. Pero dapat ito ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung ayon sa kagustuhan ng Diyos yung pinapautos ng ating gobyerno, susunod tayo. Amen? Susunod at susunod po tayo. At hindi po natin ito isip babaliwala. Retaliation. Ang sabi nga po dito, sa mga verses, pag tingnan niyo po, in retaliation, sa Leviticus chapter 19 verse 18, thou shalt not avenge, huwag kang maghiganti, nor bear any grudge against the children of thy people. O kaya magtatanim ng galit, huwag maghiganti, hindi magtatanim ng galit sa mga anak ng inyong mga kasamahan. But thou shalt love thy neighbor as thyself. Mamahalin mo yung kapitbahay mo, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano yung self-love? Kung ano yung gusto mong gawin sa iyong sarili, gagawin mo sa kapwa mo. Kahit hindi niya ginagawa sa iya. Ang sabi niya, for I am the Lord. Dahil ako ang Panginoon. Sinabi rin po ito sa Proverbs chapter 20 verse 22. Proverbs chapter 20 verse 22. Say not thou, huwag mong sabihin, I will recompense evil. Ako'y maghiganti sa mali. But wait on the Lord. Ang sabi, mag-antay ka sa Panginoon. And He shall save thee. Ililigtas ka. Hindi ka man maligtas dito sa kapahamakan sa mundo na ito, pero pag ikaw'y pumanaw sa mundo na ito, saan ka pupunta? Sa kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ligtas. At yung mga nag-aapi sa'yo, pwede silang, kung sila ligtas, pwede silang parusahan dito sa mundo. Tingnan mo si Uriah. Pinamatay si Uriah, inagaw yung kanyang asawa. Ano nangyari sa nang-agaw sa asawa ni Uriah at pumatay kay Uriah? Nag-mastermind. Sino yun? Si King David. Naghiganti ang Panginoon para kay Uriah. Ang daming pasakit. Hari si David, ha? Si David ay isang hari na talaga hinahabol-habol kung ano yung gusto ng Panginoon. Pero pinaghiganti si Uriah. O, kasama si David sa langit. Pero dito, naparusahan si David. Diba? Gusto niyo ba yun? Na kayo po ay kasama doon. Diba? Ang sinabi nga rin po dito, sa Proverbs chapter, skip natin, Matthew chapter 5 verse 39. Matthew chapter 5 verse 39. Dito pa rin sa retaliation. But I say unto you. Ngunit, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, the tears is not evil. Sabi, yung mga evil na yan, na hindi sabi, huwag niyong i-resist yung mga hindi evil. But whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. Kung sino man ang susuntok sa iyong kanang pisngi, bigay mo isang kaliwang pa. Hindi ibig sabihin pag sinuntok mo dito, magpapabugbog ka na. Okay? Aantayin mo yung batas na gumanti para sa inyo. Amen? Hindi natin dadalhin yung batas sa ating sariling kamay. Kahit kailan. Hindi ito ibig sabihin na binubugbog ka na, hindi ka pa mag-self-defense. Hindi po yun. Ibig sabihin, mag-self-defense tayo, makakaalis tayo. Iba sa atin dito, marunong makipagsuntukan. Itong magkapatid na to, na may gloves pa. Nagsasakit manuntok na itong dalawang to. Yung magkuya. Pero hindi tayo may pagsuntukan. Didefense lang natin sarili natin hanggang makatakas tayo. Aasa tayo sa batas na binigay ng Diyos. Siyempre, binigay ito sa kamay ng mga tao, ng gobyerno natin. At yun po yung gagamitin po natin. Amen? Kasi sinabi yan ulit sa Matthew chapter 13, sa Romans chapter 13, ito pong mga bagay na ito ay para sa protection po nating mga mananampalataya. Yun po yung katotohanan. So, sa atin, kapag ikaw kasi impulsive like Peter, pwedeng gaganti ka agad. Pansinin niyo yan. Sino ba dito ang mahilig gumanti? Di ba mga kabataan, lalo na kalalakihan, ganti agad. Sa babae, minsan makikita mo parang minsan yung mga tao nagkakatuwaan na eh. Nag-aaway sila, awatin niyo wag. Isip nila, pinagtatabuntan na yung mga babae. Tuwang-tuwa sila. Kasi ganun yung tao, natutuwa sila minsan pag may gulo eh.
Tapos pag-chichismisan na yan, ay, alam mo kung ano nangyari doon? Ganun yun. Gantihan ng gantihan, ng gantihan hanggang wala ng katapusan na gantihan minsan. Ang nakakalungkot dito sa Pilipinas, may kulturang ganyan sa Cavite, sa Mindanao, Pintakasi pa tawag doon. Yung mga igorot, ubusan lahi. Dahil sa gantihan. Dahil sa gantihan, nauubos yung isang buong kamag-anakan. Ubus talaga yan. As in, hindi ko maganda yan. Kaya ito po ang binigay ng Panginoon. Pag ikaw ay ligtas, pag ikaw ay meek, hindi ka magantihin. Inaantay mo, dinadala mo sa proseso ang mga bagay. Para kawawa naman tayo. Kaya pag-pray natin yung mga binaboto po natin mga opisyal, ay matino. Amen? Kasi pag hindi matino yan, binigyan ka nga ng kung anong padulas-padulas dyan. Eh, dulas-dulas tayo magdamagan dito sa buong Pilipinas. Amen? May isang syudad dito na sana tuloy-tuloy na gano'n. And I see dahil Kristiyano yung kanilang mayor. Ang ganda dun sa lugar nila ngayon. That is si Mayor Vico Soto. Ang ganda sa lugar nila. Isipin mo mamahal ng project na sa mga ibang lugar. Sa kanila, mura nila na bid. Pero yung standard ng pagkagawa sa kanila, napakaganda. Ano yun? Diba? Kasi matino sa Panginoon. At nai-implement yung batas. Ano maganda? Let's pray na sana hindi siya mahatak sa kamunduhan. Kasi ang gandang patakbo niya doon eh. Amen? So those are things that are very, very important. Hindi tayo mahigantihin. Another thing din po, after retaliation po, number one, Peter's impulsiveness. Impulsiveness na po, mahilig siya maghiganti o retaliate. He's rash. Ano yung rash? Ito yung bara-bara ng sinasabi natin kanina. Rashness, ano po ibig sabihin ng rashness? Ibig sabihin, mabilis. Sugod agad. Tayo sugod lang ng sugod. Pag sinabihan tayo mga uto-uto, no? Sugod! Sugod ka agad tayo. Ay, bakit ako sumusugod? May nakita na baka tayong mga tao na parang sa comedy show? Uy, may sunog, kuha ka ng timbab. Tapon mo dyan, tapon mo. Tapos, parang dahil medyo mahina yung pag-iisip, natataranta, tapon ka agad ng tubig. Inakuha niya palang timba, ay puro langis. Diba? Ano nangyari? Mas lalo na sunod. Kasi rush eh. Kapag sinabi mong rush, nagmamadali. Lagi. Yung rush din ganito. Nagmamadali tayong magkaroon ng pera. Gagawa tayo ng mga paraan na illegal para magkaroon tayo ng pera. At hindi maganda po iyon. Manluloko tayo ng tao. Tayo po ay magnanakaw o magsusugal. Diba? Yung iba, kawawa nga eh. Dami nagpakamatay dahil sa scatter eh. Bakit? Makakabawi ako mamaya. Baon na sa utang. Hindi biro rin. Kasi nagmamadali. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 2, also that the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth with his feet sinneth. Sabi ka, ganun din ang kaluluwa na walang karunungan, ay ito ay hindi maganda. At siya na nagmamadali sa pamagitan ng kanyang mga paa, ay nagkakasala. Kasi pag tayo lagi nagmamadali, hindi natin iniisip kung ano yung tama para sa Panginoon. Again, bilang isang Kristiyano, na andito tayo, mahal na mahal natin yung Panginoon, dahil mahal natin siya, gusto nating sundin yung Panginoon mula sa ating puso. Pero dahil sa ating pagmamadali, tayo po ay nagkakasala. Kasi hindi natin naaalala kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Nagmamadali tayo sa mga bagay-bagay sa buhay. Tulad natin, siguro nung edad ni Jacob, sana may adult na ako, 19, 20, 25 na ako, para ganito, ganyan. Ngayon, 41 na ako, sana bata pa ako. Diba? Pambira. Sana bata pa ako, kailangan ko na tuloy mag-diet, araw-araw na lang, oatmeal. Diba? Kasi, problema sa kalusugan eh. Diba? Kailangan na mag-exercise araw-araw talaga na ulit. Hindi na pwede exercise na katulad sa din na ginagawa ko dati na talagang batong bakal eh. Light exercises na lang eh.
Kaya pag ginawa ko po yun sa gym, magkakaroon ako ng kung ano-anong sakit dito sa mga joints eh. Yung mga ganyan. Proverbs chapter 21 verse 5 din sabi, the thoughts of a diligent tend only to plenteousness. Sabi, yung isip ng diligent o yung masipag at talaga nag-iisip na maigi ay papunta po sa marami. But everyone that is hasty only to want. Lahat na nagmamadali ay napupunta lamang sa kagustuhan nila. Ay, wala akong ganito, gusto ko yan. Wala, nagmamadali, nagsugal na nagsugal, kung ano-ano pinagkagagawa. O ano na lang, nagnakaw. Marami to sa Proverbs eh. Proverbs 29 verse 20, seest thou, 29:20, Proverbs 29 verse 20, seest thou a man that is hasty in his words? Nakakita ba kayo na isang tao na hindi nag-iisip at bara-bara o nagmamadali sa kanyang pagsasalita? There is more hope of a fool than of you. Pag may isang tao na hindi nag-iisip sa kanyang sinasabi, basta-basta lamang nagsasalita, sabi ng talinghaga dito, ng mga kawikaan, may mas pag-asa pa yung mangmang. Ang fool po ay tatanga-tangang tao. Meron pang may pag-asa pa yung tatanga-tangang tao kaysa sa tao nagmamadali sa kanyang sasabihin. Bakit? Isipin nyo na lang, hindi ka nag-iisip na sasabihin mo, ay, mali. Ay, napangako ko pala yan. Ay, patay, pinangako ko, nakalimutan ko. Sorry. Ay, hindi ko pala dapat sabihin yun. Patay ako dito. Diba? Minsan, nadudulas tayo na nadudulas. Ay, hindi pala pwedeng gawin itong bagay na ito dahil, ay, sikreto pala ito. Kaya sinabi dito sa Proverbs 29:20, mas may pag-asa pa yung taong mangmang o walang alam sa buhay kaysa sa taong salita ng salita na nagmamadali at hindi iniisip yung kanyang sasabihin. Diba? Kaya sa mga social media, kung saan naman tayo, o mag-komento man tayo dyan, kunyari, napadaan kayo, daming marites dyan sa boulevard. Ay, ganun ba? Alam ko, ganito, ganyan. Huwag na kayo makisawsaw. Huwag may narinig kayo, alamin nyo kung ano yung totoo. Diba? Huwag nyo na alamin sa mga kung sino-sino pa. And last verse about being rash, nagmamadali. Be not rash with thy mouth. Huwag ka magmadali sa iyong bibig. And let not thine heart be hasty to utter anything before God. At huwag mo pabayaan ang iyong puso ay mangako kagad ng kung ano-ano sa harap ng Diyos. For God is in heaven, and thou upon earth, therefore let thy words be true. Dahil yung Diyos natin ay sa langit, at tayo dito sa mundo. Huwag tayo basta-basta mangangako sa Panginoon. Amen? Meron isang kwento dito sa mga Israelita, nangako siya sa Panginoon. Sabi niya kung sino man ang unang papasok dito sa pintuan na ito, kalaban man o hindi, hati-hatiin ko to. Alam mo yun? Sa Judges yata yun, di ba? Ano nangyari? May pumasok. Unang pagbukas yun ng pinto, anak niyang babae. At pangako sa Panginoon, hinati-hati niya yung kanyang anak. Ang sakit. Huwag tayo para-para. Ang Panginoon, pangako natin sa Panginoon, pangako yan. Kaya masabi din sa Matthew, yet your yea be yea, nay be nay. Oo mo, ay oo. Ang hindi ay hindi. Hindi na kailangan magpangako-pangako. Ang salita natin ay napaka-importante. Kaya dahan-dahan tayo, huwag tayo magmamadali sa mga bagay na ito. So, isa na lang, kung tandagan ng Acts chapter 19 verse 36, seeing then that Acts 19 chapter 19:36. Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet and do nothing rash. Sabi, itong mga bagay na ito hindi makikita natin na hindi natin pwedeng labanan ito sa salita. So, huwag ito magmadali. Okay? Huwag kang magmadali sa iyong bibig. Manahimik ka. At huwag kang gumawa ng bagay na nagmamadali. Kasi si Pedro dito sa experience po niya na ito, nang hinuli si Jesus dahil hinalikan siya ni Judas, kagad-kagad niya, pinutol yung tenga ni Malchus. Sabi nga ni Pastor Odek, hindi ito basta-basta puto ng tenga. Ang galing naman ni Pedro, tenga kagad yung Gusto niya tagain yung ulo. Sigurado nakaiwas lang dito si Malchus. Gusto niya pugutan ng ulo si Malchus doon. Kaya nakaiwas si Malchus, napingas yung tenga. Huwag nagmamadali. Di sana, kulong din si Pedro nun. Diba?
And dito, if you're impulsive like Peter, hindi ka meek, hindi ka mababa ang loob, you have this unwise zeal. Unwise zeal. Ibig sabihin po, yung zealousness po talaga ikaw loyal na loyal at para sa isang tao. Pero, hindi po maganda yung zeal na ito dahil ang ginagawa po talaga is puro action na lang, walang isip-isip. Tingnan ko lang po dito ha. Sabi ko sana, ipuksan niyo po sa inyong Thompson sa 3983. Pero wala pa kaya Thompson. So, sabi nga po dito, pag ikaw po ay may unwise zeal, ang example po dito ay, ito, tingnan niyo sa Mark chapter 1 verse 45, unwise zeal. Mark chapter 1 verse 45, Mark chapter 1 verse 45. Ano sinabi dito? But he went out, began to publish it much, and blazed abroad the matter insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in the desert places, and they came to him for every quarter. Ano po ba yung kwento po dito? Kasi meron po isa dito, sinabihan ni Jesus, ito yung tao na merong ketong sa kanyang balat. Pag dininin nyo sa Mark chapter 1 verse 40 hanggang 45, ang sabi ni Jesus dito sa may keto, huwag mong sabihin kahit kanino na ako ay nagpagaling sa'yo. Kasi ang keto hindi napapagaling noon. Intindihan? Pero ito may keto, pinagkalat niya. Dahil siya po ay sobrang loyal kay Jesus. Sumobra naman. Diba? Tawag natin doon extremist eh. Sobra. Hindi na nila nabalance. Hindi kasi nila binasa masyado yung salita ng Diyos. Hindi na nabasa. Hindi nakinig. Katulad nito. Si pinagkarat. Ang nangyari kay Jesus, hindi na siya makapaglakad ng maayos. Kasi lahat na lang ng tao, Jesus! Pagalingin niyo po. Milagro na ng milagro at hindi na makalakad si Jesus. So, saan si Jesus naglagi? Doon sa disyerto. Amen. So, ito yung mga nangyayari kay Pedro dahil sa kanyang pagmamadali. Okay? Dahil siya ay impulsive o talaga hindi nag-iisip, siya po ay mapag-iganti, siya po ay nagmamadali, siya po ay merong zealousness o talagang sobrang loyalty na extreme na mali. Pero tingnan niyo po yung kabaliktaran ng ginawa ni Jesus po dito. Sa Matthew chapter 26 verse 41. Matthew chapter 26 verse 42. 52 pala. Hindi pa ako nagkakamali. Okay. Verse 52. Sabi ni Jesus sa kanya, put up again thy sword into his place. Sabi niya, Pedro, bilang Panginoon mo, ilagay mo ulit ang iyong espada dyan sa lalagyanan niya. Tayo na andrito ngayon, dahil sinabi ni Jesus, ako ay kailangang mawala. Kailangan ako isakripisyo. Hindi ito yung oras ng pakikipaggera. Hindi ako dito para may paggera sa mga tao, kundi pabayaan natin yung batas ng tao na umiral dito. Naintindihan? Tayo mga Kristiyano, never po tayo na tinawag na tayo magwelga-welga dyan sa daanan. Naintindihan? Okay? Pag may mali, hindi lang natin gagawin. Hindi tayo magwewelga dyan sa ating mga trabaho, hindi tayo sasama sa union, para tayo may ayaw na namin yung dito, union tayo. Di ba? Hindi po maganda yun. Gusto ni Jesus dito magpakababa ka sa loob. Dalhin natin lahat sa batas. Pwede tayong dihado sa batas o hindi. Pero pag tayo magtiwala sa Panginoon sa mga bagay na ito. Sabi niya, ipasok mo ulit yung iyong espada dyan sa lalagyan niya. Ganun yun eh. Masabi niya dito, ibig sabihin niya, hindi tayo may paghigantihan dito. Never tayo may paghigantihan dito bilang isang Kristiyano. Ngayon po ay hindi po tayo nandito para sa Holy War. Ang Holy War po ay panahon po ni Joshua, hanggang kay David. Doon po yung mga Holy Wars noon. Yung mga nangyari na Holy Wars yun, unholy war po yun. Ginamit lang nila yun, yung pangalan ni Jesus para po sa kanilang politika. Sino nag-Holy War nun? Mga Moro, mga Katoliko, Protestante.
Pero wala namang sinabi yung Panginoon doon sa New Testament, dapat na gawin yun. Sinasabi nga ng Panginoon dito, hindi tayo nandito para sa gera ng physical. Naandito tayo sa gera na lalabanan natin yung mga kasalanan. Amen? At tayo mismo yung sundalo, nilalabanan natin yung mga kasalanan na pwede ibato sa atin. Hindi tayo magkasala. Araw-araw yan. At sabi nga dito, for all they that take the sword shall perish with the sword. Hindi po ibig sabihin dito ay bawal na magkaroon ng sundalo. Pero yung mga taong hindi, katulad ni Pedro po, na talagang siya po ay impulsive o bara-bara. At gusto na lang may pagsuntukan na mapagsuntukan sa lahat ng bagay. Siya po ay mamamatay sa mga bagay na ginagawa na yan. Kasi iba po yung mga tao na kinukuha ng Panginoon para maging police, para maging, Navy, maging Air Force, maging sundalo, maging Rangers, maging Scouts. Iba po yun. Sila po, ayon sa Panginoon, pwede sila gumawa ng mga bagay na yun. Kasi it's mandated to them eh. Diba? Ibig sabihin ba, nung panahon nila David, yung mga sundalo, nung bawal sila pumatay? Hindi eh. Sabi nga ng Panginoon, diba, una kay Saul, kay King Saul, oy, dapat ubusin nyo lahat ng tao dyan, pati mga bata at hayop. Ganun kagalit ang Panginoon sa lugar na yun, dahil napakatagal nang nire-remind yung lugar na yun na dapat sila po ay magsisi. Pero pasaway sa Saul. Yun yung mga panahon ng Holy War. Sobrang sama ng mga tao doon. Pero dito, hindi natin oras yung mga bagay na yan. Amen? Magpakababa tayo ng loob, mag-isip tayo na maigi. Kalat nakabaliktaran dito, huwag tayo may paggagantihan, mag-isip ng maigi, huwag magmamadali sa bawat desisyon, kundi yung mga bagay na gusto ng Diyos. So, 3 things na laging nire-remind natin sa isa't isa. Diba? Una, magdasal sa Panginoon. Pangalawa, basahin yung Biblia. Pangatlo, tandaan yung binasa sa Biblia at humingi ng tulong sa banal na Espiritu na maalala yung mga bagay na ito. So, we should have memory verse sa Wednesday, ay sa Friday, ma-memory verse tayo, pa-isa-isa tayo, Ayoko yung ma-memory verse ni last week. Amen? Ang dami dyan. Tingnan sa 1 Thessalonians chapter 5, and they pray without ceasing. Diba? In everything, give thanks. I thirst. Bagay na yan. Okay? Pero maganda meron tayong mga memory verse. Kasi memory verse na yan, pag naalala niyo yan at naiintindihan niyo yung verses, isa yan. So, pag ikaw ay hindi pa puligtas, kasi lahat ng mga bagay na ito, hindi ka magiging bara-bara, hindi ka mahilig magiganti, ikaw po ay mag-iisip ng tama muna bago mag-aksyon, ikaw rin po ay hindi kung ano-ano dyan, yung talagang sobrang zeal mo, extremist ka, pag ikaw po ay ligtas na. Ngayon, ano po yung ligtas? Saan ka maliligtas? Sa kasalanan. Ba't ang sinabi ng Romans 6:23 sa kasalanan? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At pag tingnan natin sa Revelation chapter 20 and chapter 21, ito yung kamatayan sa impyerno, second death. Pero sabi din sa Romans chapter 6, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo Jesus. At pag tinignan natin yung Romans chapter 10, verse 9 and 10, pag mula sa ating puso at sinasabi natin talaga na si Jesus yung aking Panginoon, ibig sabihin tayo nagpapakaalipin talaga sa Kanya ng buong puso at hinabol-habol natin ang Panginoon na tayo magpakaalipin sa Kanya, ay gusto tayo ay maliligtas. Amen? Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. May absent ngayon yung accountability part niya kung wala. Makalungkot, kahapon po siya. Okay. Let's pray for her, Okay. Si Mang Boy, I'm happy nandito siya ngayon. Alam ko, punta na ng Orion niya yun Mauran. So, kapag hindi ka paligtas, tinatawag ka na ng Panginoon. Hindi ka na anak. Tanggapin mo na ako bilang Panginoon. At sabi ko nga kay Jacob, nag-uusap kami ng Friday night, parang yung prodigal son yan Yung prodigal son, nagkasala, nalaman niya yung pagkaiba ng alipin doon sa kamunduhan, kinakawawa siya.
Pero yung alipin ng kanyang ama ay tinuturing yung mga anak ng mga tao. Kaya naghabol sa niya, uwi ako doon sa aking tatay. Pero hindi bilang anak, magmamakaawa ako maging alila. Pero nung ginawa ng ama, ganun yung mangyayari sa atin pag, Lord, gawin mo na akong alila. Anong gagawin ng Panginoon sa atin? Bibigyan pa tayo ng kapang. Tunay kita. Amen? Pinatay-atay ka na ng Panginoon. Siya na yung namatay para sa kasalanan ng mga tao. Nilibing at nabuhay ng magmuli. At sinabi rin po sa verses, hindi po sa ating sariling gawa, hindi sa pagsari-sari sa mga religion na yan. Kahit dito sa Baptist, pag sumali kayo at hindi talaga kayo tumanggap sa Panginoon, hindi kayo maligtas. Tupunta pa rin kayo. Pero pag tinanggap niyo si Kristo, maliligtas tayo. We will sing to God be the glory again. Okay? So Lord, kami po yung nagpapasalamat at sa lahat po na hindi ligtas. Sana po mula sa kanilang puso sinasabi, Lord, alam ko makasalanan ako, alipin ako ng kasalanan, at ang pangit ng binibigay ng kasalanan sa akin. Lord, tumatakbo ako sa inyo, gusto ko maging alipin mo. Ayoko na po ng kasalanan, gusto na kita sundin ng buong pagmamahal. At kung ititunay sa kanilang puso, Panginoon, sabi niyo nga, sila po ay tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At katulad sa amin po, ay tinuturing niyo po kami katulad na tunay ng inyong anak. Lord, sa aming mga Kristiyano, naway hindi sa salita lamang o sa titulo. Sana'y nakikita kami bilang isang Kristiyano dahil sa aming gawa. Gumagawa ka naman kami na mabuti dahil mahal ka namin. Salamat, Panginoon, sa salita na binigay niyo sa amin. Ngayong araw, naging example si Pedro sa kanyang pagiging impulsive, naging rash po siya. Siya rin po ay naging mapagbiganti, overzealous. Naway, Panginoon, hindi kami ganito kundi kami magiging meek, mababa ang loob, pati sa itsura ay mababa ang loob. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa akin. Naway, hindi po ako mapansin sa oras ito, kundi po kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyo pong lakas at pagkakataon na ako po ay magamit niyo bilang inyong tagapagsalita. Panginoon, ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. And Lord, we also pray sa mga giving and offering ngayong oras na ito. Naway basbasan niyo po yung bawat isa. Sana hindi po kami naggagawa nito dahil kami nasa sapilitan, kundi gusto namin mag-worship sa inyo. Sabi niyo, we love a cheerful giver. And again, Lord, I thank for the ones who give the tithes dahil ako po ay nakakatawid sa aking pang-araw-araw. And we pray din, Lord, kung mamarapatin niyo ay makapunta kami sa chamber, sa anniversary ng Chamber Baptist Church. Tinahuna ni Pastor Edrin doon sa Porac, Pampanga. At kami po ay magsisaya sa anniversary nila. And Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen. Dito po sa live, i-off ko na po. Maraming salamat. God bless po sa nanonood. I'll just do this replay.